na dapat makakita sa atin. So for now, we have to keep on moving. Do a perimeter sweep. Siguraduhin mo wala ng hostile sa area. Copy that. Tinanong ni Tomas ang ninong niya kung bakit hindi ito nagsabi sa kanya na nag-invest sa isang restaurant, na agad namang nagpaliwanag ang matanda na surprise na niya sa binata, na agad namang pinalalahanan ni Tomas na madami nang nai-scam at nangatwiran pa ang ninong niya na artista yung may-ari, pero dumipensa si Tomas na hindi porket artista ay hindi nagsisinungaling, na mas nadismaya nang malamang pati pera niya ay ininvest na ninong niya na walang paalam, na agad namang nagsorry ang ninong niya at nagpaliwanag na sinigurado niyang ibabalik niya yung pera kapag kumita na sila. Habang nilabas na lahat ni Max yung larawan at iba pang alaala niya kay Zebby, na sinunog na niya ang mga ito dahil gusto na din niyang mag-move on. Nilapitan naman siya nila Teddy at Lorena na masaya silang pareho dahil sa wakas ay makakalaya na ang dalaga dahil ilang taon na din itong nakakulong sa nakaraan, na hindi niya mapatawad ang sarili niya dahil namatay si Zebby dahil sa pagligtas sa buhay niya. Nag-alala sila sa dalaga dahil ilang araw na siyang tahimik, nang akala nila ay problemado ito, na masaya sila dahil okay na ang dalaga. Habang nang pauwi na si Tomas ay nagulat siya nang nakasalubong niya ang ninong niya na may dala-dalang bag, kaya ganyang tinanong kung saan ang lakad niya at agad namang sinabihan ng matanda na magtatago muna ito. Sinabihan ni Tomas na hindi na niya kailangang magtago dahil okay na sa kanya ang lahat, na kahit ininvest niya pati pera niya. Pinaliwanag naman ng ninong niya na may ibang taong nagdemanda sa kanya dahil nag-recruit pa ito at pare-pareho silang na-scam. Pinaalalahanan ng binata na makukulong siya sa ginawa niya, lalo't wala naman silang kapit sa korte, kaya kailangan muna niyang magtago dahil gagawan niya ng paraan para magkapera ulit siya para mabayaran niya yung mga biktima. Habang kumuha naman si Miguel ng mga security para kay Christine at binili niyang magbantay sila sa labas, sinabihan ng ex-wife niya na hindi nila kailangan ng security, na agad namang pinaliwanag ni Miguel na kamamatay lang ni Jake kaya hindi nila alam kung babalik yung mga pumatay sa kanya, na mas kinagulat ni Christine na bakit babalikan siya lalo't wala siyang ginagawang masama. Sinaad naman ni Miguel na baka may nagawang masama si Jake kaya nagkagulo-gulo ang buhay nila, na agad namang sinabihan ni Christine na patay na si Jake kaya nagmakaawang wag na niyang dungisan ang pangalan niya, na agad namang inintindi ni Miguel, sabay nagmakaawa itong hayaan na niyang manatili yung mga securities na kinuha niya para sa kaligtasan nilang mag-ina. Nag-usap naman sila Max at Gab na uminom sila sa labas, pero na bad trip si Gab nang makita niya ang kasama ni Max si Tomas na dumating sa mismong restaurant, kaya ganyang tinanong kung bakit andoon siya, na agad namang sinaad ng binata na hindi naman siya ang nagmamay-ari ng restaurant. Agad naman silang sinita ni Max, sabay sinabihan niya si Gab na nag-text sa kanya si Tomas na nagyaya ng inuman kaya sinama niya doon, sabay binanggit niyang may problema ang binata at umuutang pa ng pera, na sinubukang awatin ni Tomas, na agad namang sinabihan ni Max na bakit siya mahihiya kay Gab. Mas nabadtrip naman si Gab nang makita niya si Shari na nag-shopping ng napakadami at sinad niyang nilustay na naman niya yung pera ng daddy niya kaya umalis na ito. Kinagabihan naman ay kanya-kanya sila ng ayos sa mga gamit nila sa kanilang misyon, na nagkainisan na naman sila Gab at Tomas. Napahinto naman si Gab nang dumating si Max na aurang-aura, kaya niloko niya ito kung sino siya, na agad namang initaan ng dalaga na napangiti din si JB. Nang nakahanda na ang lahat ay kinumusta ni Andres si Miguel dahil tulala ito, habang pinagmamasdan niya yung cellphone niya na halatang malalim ang iniisip niya. Nagpasalamat naman si Max kay Andres at masaya ito dahil bumalik na siya sa team. Giniit ng dalaga na noong na-hospital si Andres at muntik nang mamatay ay madami siyang na-realize na gusto pala niyang mabuhay, na gusto din niyang maging katulad niya, na kahit walang kasiguraduhan pero laban pa din siya ng laban at walang takot sumugal, na agad namang sinabihan ni Andres na ganun talaga ang buhay. Nang handa na ang team ay binilin sila ni Greg na tapusan nila ang misyon batay sa plano na walang lilihis, at si JB ang magkocommand sa kanila dahil hindi siya makakasama.
Nang malapit na ang team sa Mount Talimba ay saktong naibalita na may papasok na malakas na bagyo pagkatapos ng 3 araw. Pagkadating nila sa paanan ng bundok ay sinabihan sila ni JB na iiwan na nila doon ang kanilang mga sasakyan at kailangan nilang maglakad. Binilin pa niya ang buong team na dapat bago pumasok ang masamang panahon ay makakababa sila ng bundok at magagawa na nila ang kanilang misyon. Hindi naman sumama si Greg sa misyon dahil pinuntahan niya ang dati niyang kasamahan na naiwan pang buhay dahil meron siyang intel kung saan may natagpo ang bangkay na may hinala si Greg na bangkay ito ng dati nilang ka-team. Sa pagbabalik ng dating kasamahan ni Greg ay malaki ang maitutulong nila sa team para mas madami pang misyong magawa ang Team Incognito. Painit ang painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.